Sampung bagay na masasaksihan mo pag naging prop mo siya. Una, natatakot ka sa simula. Sa una-una niyong pagkikita, sa kanyang mga matang waring nangungusap sa tuwing magtatanong siya at sabayan pa ng strikto niyang mukha na para bang galit. Pangalawa, humanda ka sa kanyang bagsik. Hindi siya magsisimula sa tuwing hindi ka nag-ayos ng iyong buhok. Pagbibilangin ka ng mga damo na alam mo nakakaloko pero wala. Pangatlo, ito ang mas malala. Para ka laging tumataya. Magbibigay siya sa iyo ng pagsusulit. Hindi isang pagsusulit na babasahin mo lang, na kung mabasa mo ay malalaman mo na ang mga kasagutan. Hindi siya isang normal na pagsusulit na sasagutan mo lang. Isa siyang pagsusulit na kailangan mong pag-isipan. Pang-apat, mapapagod ka. Pero ang tunay na nag-aaral ay hindi dapat sinusukuan, di ba? Dahil ni minsan hindi siya napagod. Hindi siya napagod na turuan ka ng mga bagay na sa iyo hindi mo pa alam. Gusto niya na hubugin ka at maging isang mabuting nilalang. Gusto niya na matutunan mo ang salitang kaya ko na. Panglima, hindi siya isang guro na mauupo sa isang tabi dahil may nararamdaman lang siya sa kanyang katawan. Manghihingi lamang siya ng 5 minuto. 5 minuto para maibsan ang sakit ng kung anuman ang kanyang nararamdaman. 6, magtuturo pa rin siya ng mga bagay na ikamamangha mo talaga. At hindi siya magsasawang itanong ng paulit-ulit, may natutunan ka ba? Nakakatawa dahil kung may isang magsasabi na wala siyang natutunan, wala siyang pakialam, kung pinakaunang pahina pa yan, babalikan niya ito. May matutunan ka lang. 7, makikita mo sa kanya ang kapangyarihan ng isang ngiti. Yung ngiti na nakakapanghawa sa iba. Yung ngiti na pag pinakikinggan mo ang paliwanag niya ay nagiging madali na lang pala. 8, nagsisimula ako sa umpisa kung paano kita diniskribya. Ang isang striktong guro pala ay may maamong muka. Magsisimula ako sa umpisa kung paano mo kami pinahirapan. Hindi dahil trip mo lang, kundi dahil gusto mo kaming may matutunan. Magsisimula ako sa umpisa kung paano mo ko titigan sa mata. 9, ako naman ang tititig sa iyo at sasabihin ko, maraming salamat. Salamat sa tuwing aalis ka sa silid na pinagtuturuan mo. Salamat sa tuwing magbibigay ka ng kahit na anong marka. Salamat sa pagpapakaba. Salamat sa pagod. Salamat sa lahat-lahat. 10, iiwanan mo ako ngayon na pahubog na. Pero huwag kang mag-alala. Dahil patuloy ko itong huhubugin. Aalalahanin kita saan man ako mapunta. Pagkatapos, ibabahagi ko din ang natutunan ko sa iyo sa iba.